Umuulan sa Minton. Tuwing umaga ako bumibili ng bagets ng tinapay para sa amo. At kailangan alas 9, alas 10 gising na yung amo ko, ready na ang kanyang breakfast. Kaya ngayon ay narito ako sa bayan bumibili ng tinapay. Hello, good morning po sa mga kakuya ko dyan sa Pilipinas. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking video ito para magkaroon ng kasiyahan at malaman ninyo ang aming mga ginagawa rito sa France. Ang bansa ko po ay France. Masarap dito, kaya lang medyo ang klima rito nagbabago na. Papunta na sa taglamig. Itong dinadaanan kong ito yung pabalik na naman doon sa Bila. Ang aking pong Bila ay simula rito hanggang sa Bila mga 10 minutes. Paakyat yan sa bundok. Makikita ninyo ang kagandahan ng France. Dito ay pag sinabing traffic ang mga first priority ito yung mga tao pagdating sa pedestrian. Kailangan talaga bigyan mo ng oras, buminto ka talaga. Dito walang pulis sa kalsada. Lumalabas lang ang pulis dito pag mayroon aksidente, yan, ganyan. Pero pag yung traffic, hindi talaga sumusunod sila sa rules and regulation. Pag walang overtake, hindi ka pwedeng mag-overtake, huhuling ka. Mga disiplinado ang mga driver dito. Hindi katulad sa Pilipinas. Dito walang, pag nagka-aksidente, nagkasabitan, walang maraming usapan. Silang driver lang, parehas driver nag-uusap. Walang sigawan dito, wala dito sigawan ng ganun. Katulad sa atin, nagbabarilan. Dito napag-uusapan lang ang mga sabit-sabit na yan, bonggo, overtake na yan. Hindi, wala kang makikita rito nagtatalo. Ay dito ko na bali 15 years na akong drive dito. Napakaganda ng disiplina ng tao rito. Hindi katulad sa Pilipinas na talagang mga balasubas ang karamihan ng driver. Wala ritong overtaken, ganyan. Overtaken ka, hindi pwede yan dito. Sumunod ka sa traffic, parang walang gulo, wala kang problema. "15 years na ako nagdadrive dito." Ang lisensya rito, kaya lang isang renewal lang, isang apply, bibigyan ka ng napakahabang expiration. Ay ang aking expiration ng aking lisensya 2037. Sabi ko nga, kaya ko pa mag-drive na sa panahon na yun. At dito ang lisensya mo 12 points yan, may points dito ang lisensya eh. Bawat huli mo, violation mo, babawasan ka. Halimbawa, nahuli kang hindi ka sumunod sa traffic, nahuli ka ng pulis. Titikitan ka, pero bawas na yan sa point mo. Halimbawa 3 points. Kung 12 yan, ay di 9 points na lang. Pag nahuli ka uli, 3 points, depende sa violation.
Ang pinakamataas na violation 4 points. Pag naubos na yan 12 points mo, wala ka na, babawian ka ng lisensya, hindi ka na pwede mag-drive. Ngayon makapag-drive ka lang kung mag-i-examine ka uli, mag-drive, mag-aaral ka mag-drive. Pag nakapasa ka, yan, bibigyan ka ng. Kaya lang mahirap nang mag-renew rito, hindi katulad sa Pilipinas, basta kang may pera, maraming fixer dyan. Eh dito hindi pwede palakasan dito. Kailangan talaga pag ay katulad ko 12 points, 15 years na akong nag-drive dito, ay wala pa akong huli kahit isa, kaya 15 points 12 points pa. Ay mahirap pag naubusan ka ng kwan dito, points, panahuli mo. Overspeeding, may bawat dyan. Lalo na kung ang sasakyan mo ay iyo, bawas niya sa lisensya mo. Kaya dito maganda ang gobyerno rito. Ang gobyerno rito, ang batas-batas. Hindi pwede kahit na sinong pumalit na presidente, hindi nagbabago yun. Ay sa atin, ang batas ay nabubutas. Yan ang buhay dito sa abroad. Sumunod ka lang, okay lang. Kaya lang nagtataka nga ako sa Pilipinas, pag narito naman sa abroad ay disiplinado naman ang mga tao, mga Pilipino. Sa pagdadrive, sumusunod sa traffic, sa rules and regulation. Ay dyan sa atin, grabe. Bakit naman sariling bansa pa hindi sumunod ang mga tao dito? Ang kalsada rito, walang pulis ka makikita nakatindig dyan, nagka-traffic. Walang metro aid, walang mga MMDA. Puro tukon lang yan, puro traffic, saka yung mga sign ng kalsada. Sumunod ka sa sign, kailangan. Pag hindi ka sumunod, ay yari ka talaga. Huli ka. Kaya dito, kaya masarap mamuhay. Walang marites. Napakaganda na mamuhay dito. Kahit na ating gabi ka maglakad, ay safety ka. Sa atin, wala. Wala kang magagawa dyan kundi hold upin sa ating gabi. Ito na po ang pagpasok sa papuntang villa namin. Bakit na ako? Pinakamataas na lugar sa bundok na ito ang aming villa. Parang kung ito Baguio Sigsag. Dito mayroon akong service talaga. May service talaga ako sa amo binigay sa akin.